maitatanging matindi ang dagok na dulot ng pandemya. Dahil sa hirap ng buhay, marami ang nawala ng trabaho o pagkakakitaan, kung kaya't ang iba, kumapit sa patalim. Isa na rito ang mag-asawang itago na lamang natin sa pangalang Janice at Ian, na sa hirap ng buhay, nasadlak sa pagiging online sex workers. Before noon, nag-modeling ako, photoshoot, mga sexy to erotic. Then hanggang sa napunta na ako as a content seller, ganyan. Dahil nag-pandemic, walang racket ng photoshoot, walang tapings, walang photo and videographer, event, birthday parties, wala lahat. Kaya dun napunta yung career namin. Si Ian naman, dating gamer bago gumawa ng adult videos sa YouTube. So, trabaho lang namin, no? Mag-live lang, maglaro lang na maglaro. Gansa na sana yun ako, gano'n na lang puro gawin ko. Tapos gusto ko lang parang easy money. Tapos sa nag-YouTube naman ako. Ayon kay Ian at Janice, may ready-made silang content at mayroon ding customize. Depende kasi sa request ng buyer. Paminsan gusto nila ng mga video na threesome or yung parang fit lang. May mga taong mga gusto makita yung feet or hands or touching girl lang talaga kadalasan. Pero mas madalas kapag Filipino customers, puro sexy na ang gusto nila. Sabi ni Ian, manager pa niya mismo ang kanyang asawa at ito ang gumagawa ng kanyang script at kung sino ang kanyang makakapareha. Pagdating sa bayaran, sinusunod umano ang pay first policy o ipapadala muna ang bayad bago nila gawin ang hiling na video. Naglalapag na ako ng full info about sa content. Then mamimili sila sa list, tsaka pag namili na sila, tsaka nila babayaran. Mayroon silang 7 hanggang 10 kliyente kada araw. Kung kaya minsan, hindi na sila nakakatulog. Pero sa kasalukuyan, kumonti na umano ang kanilang mga kliyente. Nakakuha din ng trabaho si Janice, kung kaya't wala na din umano siyang maraming oras para mag-post ng content. Kung gugustuhin niya sa akin, okay lang sa akin kung pagpapatuloy pa namin. Kasi ibang lalaki dyan, pangarap ganitong trabaho eh. Pero sa akin, dahil na-experience ko na, okay lang sa akin kahit umistop na ako. Pero kung gusto niya tumuloy, tutuloy kami. Parati naman ako supportive sa decision ng asawa ko. Hindi iyan, ngunit nang namili ang buhay nito dahil sa dengue, ay sinagot daw niya ito. Parehong problema sa kanilang magulang ang dalawa. Ako naman sa school naman, kaya tumigil ako sa pag-aaral dahil nabuntis ko siya. At kaya hindi ako nakali sa grade 5, parambado ako. Gusto ko parati cutting, computer, panahon ng mga kabata natin noon. Yung sa akin naman, kasi bata pa lang ako, mainitin ang ulo ng mama ko, lagi akong nagugulpe, lagi napapagsabihan like, sana hindi na lang kita anak, mamatay ka yan. Tapos, syempre, naging kami, pinaghigpitan ako. Kung hindi siguro ako pinaghigpitan, siguro nakakaisip ako ng maayos, ganyan, na kung okay ba siya o hindi. Dahil hindi nakapagtapos, limitado ang mga napapasukang trabaho ni Janice at Ian. Kaso, hindi nag-workout yung mga ibang trabaho. Ay, hindi naman talaga yun yung nature ko, diba? Kasi, laki akong church. Ang naiisip ko, kung nag-aral ako, baka may mas maganda pang buhay. Yun yung naisip ko. Pero si alias Ian, komportable daw gumawa ng adult videos basta ang kapartner niya ay ang kanyang asawa. Medyo naiilang ako kapag iba na yung kapartner ko. Batid ni na Ian at Janice na sa klase ng kanilang trabaho ay marami ang huhusga sa kanila. Sila na makakaunawa ang kanilang magulang at mga anak dahil kung hindi umano nila gagawin ang ganitong trabaho, wala silang kakainin. Nang tanungin tungkol sa kanilang mga pangarap, sinabi ni Ian na masaya na siya sa pangarap magbalik eskwela. Ayon sa psychologist na si Dr. Bernadette Manalo, nakakalungkot na dahil sa kagipitan, maraming may gusto ng easy money.
I think kailangan ma-emphasize natin sa society. Unang-una is the relevance, no, of being parents and being responsible, na hindi dapat sumunod doon sa mga uso na means of livelihood. Dagdag pa ni Manalo, hindi dapat maging rason ng kawalan ng tinapos kung talagang porsigidong kumuha ng ibang kurso. Message ko na lang siguro, maghanap tayo ng trabaho na magiging proud tayo sa sarili natin. And ang self-worth natin ay intact at alam natin na makakabuti ito hindi lang sa ating pamilya, kundi para sa sarili mo at saka sa ating bansa. Ako si Jel Manalo, ang inyong abante teletabloid reporter, walang inaatras ang balita.